Colosas 3:13. Magpasensyahan kayo at magpatawaran sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ni Kristo. Sa buhay mag-asawa, ang hindi pagchichismis tungkol sa iyong asawa ay hindi lamang simpleng pananahimik, kundi isang pusong binago ni Jesucristo. Ang chismis ay hindi lang salita. Ito ay pagtataksil sa tiwala ng iyong asawa at paglayo sa puso ni Kristo. Si Jesus ay hindi nanira ng tao, bagkus siya ay nag-angat, nagpagaling, at nagtakip ng kahinaan ng iba. Sa relasyon ng mag-asawa, ang bibig ay dapat maging kasangkapan ng biyaya, hindi ng paninira. Kapag may problema sa loob ng tahanan, ang asawang lalaki na lumalapit kay Kristo at nananalangin, pinoprotektahan ng kanyang pamilya. Ang asawang babae na pinipiling igalang ang asawa sa salita, nagpapakita ng pag-ibig na tulad ni Kristo. Ngunit kung pareho silang naglalabas ng hinaing sa iba, ang pribadong problema ay nagiging pampublikong sugat. Maraming pag-aasawa ang nasisira hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa kawalan ng presensya ni Kristo sa kanilang pananalita. Para sa asawang lalaki, dalhin mo kay Jesus ang sakit, huwag sa chismis. Para sa asawang babae, ipanalangin mo ang asawa mo, huwag mo siyang ipahiya. Mga mag-asawa, tandaan ninyo, si Kristo ang saksi sa bawat salitang binibitawan ninyo. Kapag nagsasalita ka laban sa iyong asawa, hindi lang siya ang nasasaktan, pati ang puso ng Diyos ay nalulungkot. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Kung narito si Jesus sa tabi ko, sasabihin ko pa rin ba ito? Dahil ang totoo, ang pag-ibig ni Kristo ay hindi naninira. Ito ay nagtatakip, nagpapatawad, at nagbabalik. Kung nasasaktan ka, lumuhod ka kay Jesus. Huwag kang magkalat ng salita. Kung may problema, ayusin ninyo sa presensya ni Jesus. Huwag sa harap ng ibang tao. Ang tahanan na walang Kristo ay madaling mapasok ng chismis at galit. Ngunit ang tahanan na pinaghaharian ni Kristo ay napupuno ng biyaya, pag-ibig, at pag-iingat sa salita. Hayaan ninyong baguhin ni Jesus ang inyong puso at pananalita. Piliin ninyo si Kristo kaysa pagmamataas. Piliin ninyo ang katahimikan kaysa chismis. Piliin ninyo ang pag-ibig kaysa paninira. Sapagkat ang tunay na matibay na mag-asawa ay hindi yung walang problema, kundi yung parehong lumalapit kay Kristo sa gitna ng problema. Kung nais ninyong maging matatag ang inyong pagsasama, hayaan ninyong si Kristo ang maghari sa inyong mga bibig. Sapagkat ang mag-asawang may takot sa Diyos ay sumusunod kay Kristo, marunong mag-ingat ng salita at pinoprotektahan ang isa't isa.